Magandang araw sa iyo. Salamat sa pag-share ng mga tala at dokumentong ito. Handa na akong himayin itong lahat. Kasi ang layunin natin ngayon ay suriin ang isang napaka-spesifiko at sasabihin ko na medyo radical na interpretasyon sa kwento ng paglikha, pati na rin yung papel ni Satanas at ang misyon ng sangkatauhan. Habang binabasa ko, napansin ko, grabe, talagang pinagtagpi-tagpi mo yung mga bersikulo mula Genesis, Isaiah, Job hanggang sa Revelation para bumuo ng isang malaking salaysay. Pero teka, bago tayo lumayo, may isang bagay na agad nakuha ng pansin ko. Yung pangalang Satan Gulet. Medyo kakaiba yung spelling. Bakit ganyan? May special ba itong kahulugan sa source material na ginamit mo? Magandang tanong yan para simulan ng lahat. Oo, sinadya talaga yan. Ganyan mismo yung pagkasulat sa orihinal na material. Mukhang isa itong partikular na transliterasyon o theological na pagtukoy na ginagamit lang nung may akda. Hindi siya gaanong ipinaliwanag pero ang paggamit ng kakaibang pangalan ay parang binibigyan diin na ang tinutukoy dito ay yung nilalang bago pa man siya makilala sa iba't ibang pangalan. Kaya para sa usapan natin ngayon, mananatili tayo sa term na yan para maging tapat sa mga source mo, no? At ang pangunahing ideya dito ay yung plano ng Diyos para sa pagkumpleto ng kanyang pamana. At nagsisimula nga ang lahat sa desisyon na ikulong itong si Satan Gule. So agad-agad malinaw na hindi ito simpleng creation story. Isa itong kwento ng digmaang kosmiko. Digmaang kosmiko. Okay, gusto ko yan. Parang isang cosmic detective story na kailangan nating buuin, no? Sige, umpiyahan na natin sa unang eksena. Saan nagsimula ang lahat? Nagsimula ang lahat sa isang pagbagsak. Ayon sa interpretasyong ito, ang unang hakbang talaga sa plano ng Diyos ay yung pagkulong kay Satan Gueld. At yung kulungang to tinatawag sa mga tala mo na Hades na katumbas din ng Sheol sa lumang tipan. Okay, so ang unang tanong ko dyan, kung ikinulong siya, saan eksakto? Kasi yung salitang Hades o Sheol, ang daming pwedeng maging imahe niyan sa isip ng mga tao. Anong itsura ng lugar na to, ayon mismo sa mga dokumento? Inilalarawan siya bilang isang guwang o isang napakalalim na hukay na punong-puno ng kadiliman. Isipin mo na lang parang isang absolute void. Pero hindi lang yon, binabanggit pa sa mga tala na sa ilalim pa ng hukay na to mayroon pang isang mas malalim na lugar. Ang kalalimang walang hangganan o yung abyss na sa wikang Koreano sa source mo ay tinatawag na Mujo Gangpeng. Kumbaga, parang isang maximum security prison sa loob ng isang bilangguan na. Okay. So may mga level pala ng pagkakakulong. Ngayon, bago pa siya maikulong dyan, saan ba siya nanggaling? Kasi inilalarawan sa mga tala mo ang isang langit ng mga anghel na nilikha sa loob ng espasyo at panahon. Ito yata yung orihinal niyang kaharian, di ba? Eksakto. At napakalinaw ng paggamit ng source sa Isaiah chapter 14 para ilarawan to. Ginamit yung mga pariralang sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos at sa bundok ng kapulungan sa dulong hilaga. Ito raw yung eksaktong lokasyon ng trono niya noon. Ayon sa interpretasyong ito, yan ang tunay na kabanal-banalang dako sa dimensyon ng mga anghel. Siya yung may hawak ng pinakamataas na posisyon. At dito na pumasok yung problema, yung ambisyon niya. Oo, yung mismong paghangad niya na itaas ang kanyang trono, yung pag-isip niya na itutulad ko ang aking sarili sa kataas-taasan, yan ang naging mitya ng kanyang pagbagsak. At ang ironic, di ba, kung saan siya hari, yun mismo yung naging kulungan niya. Yung sarili niyang kaharian, naging bilangguan niya. Ang pagmamataas niya, ang naghukay ng sarili niyang libingan. Teka, dito nagiging mas malinaw at mas para sa akin, mas nakakagulat ang lahat. So, meron tayong isang malawak na madilim na hukay, ang Hades, kung saan nakakakulong itong makapangyarihang nilalang. Ngayon, ayon sa mga tala mo, sa gitna mismo ng kadilimang yun, doon naglagay ang Diyos ng isang parang maliit na lugar ng liwanag, ang Hardin ng Eden. Hindi sa labas, hindi sa ibang dimensyon, kundi sa loob mismo ng teritoryo ng kaaway.
Tama. Parang nagtayo ang Diyos ng isang military outpost sa gitna ng enemy lines. That completely changes the story, di ba? Yan yung isa sa pinakamahalagang punto sa buong naratibo. At dahil dyan, nagbabago rin ng tuluyan yung pagtingin natin sa papel ni Adan. Hindi na lang siya basta hardinero, no? Na taga-pag-alaga lang ng mga halaman. Nilikha siya, ayon sa mga source na ito, bilang isang sagisag ng ilaw. Ang ganda nga ng analogy na ginamit. Isa siyang maliit na kandila na sinindihan sa gitna ng absolute darkness. At ang misyon niya, hindi lang para umiral, kundi para aktibong lupigin at pamunuan yung kadiliman na kapalibot sa kanya. Yung kaharian ni Satan gulat. Oo, isang misyon ng pananakop. Isang mandirigmang ng liwanag. Hindi lang isang hardinero. Wow! At binanggit din dyan yung pagkakaiba niya sa huling Adan. Tama. Oo, kung si Adan ay isang maliit na kandila, ang huling Adan daw darating hindi bilang kandila, kundi bilang isang sumisikat na araw, isang liwanag na hindi na kayang talunin ng anumang kadiliman. May isa pang koneksyon na binibigay ng mga source, yung pag-uugnay ng mga araw ng paglikha sa 1,000 taon bawat isa. Na ang paglikha kay Adan sa unang araw ay katumbas daw ng unang 1,000 taon ng kasaysayan ng tao. At ang detalya na talagang kumuha ng pansin ko ay galing sa aklat ni Job na banggit mo. Nakasaad doon na nung nilikha ng Diyos yung pundasyon ng mundo at si Adan, yung mga anak ng Diyos, yung mga anghel, nagawitan sila sa galak. Parang nanunood sila sa isang grand theater, no? Eksakto, para silang audience sa isang cosmic drama. At yung kagalakan nila ay dahil nakikita nila yung simula ng plano ng Diyos para patunayan yung kanyang katuwiran. Sa harap ng rebelyon na nasaksihan nila, si Adan, itong maliit na kandila, yung unang bida sa entablado. Siya yung unang hakbang sa isang napakahabang plano. Okay, so mayroon tayong liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngayon, itong kadiliman na yan, yung teritoryo ni Satanas, paano ba ito mas inilalarawan sa mga tala mo? Kasi may nabasa ako dyan tungkol sa 2 uri ng tubig na parang nagtatakda ng mga hangganan. Napakatalino ng obserbasyon mo. Kasi dito talaga nakasalalay yung pag-unawa sa buong battlefield, kumbaga. Merong 2 uri ng katubigan na binibigyang diin sa mga tala. Ang una ay yung dagat na kristal, na sa Koreano, sa source, ay Yuribada. At ang pangalawa, yung tubig sa ilalim ng kalawakan, o Gungchang Are Uymul. Sige, himayin natin yan. Ano muna yung dagat na kristal? Para mas madaling isipin, ang dagat na kristal ay parang isang exclusive high-security zone. Ito yung sagradong teritoryo kung saan kumikilos ang espiritu ng Diyos. Puro, malinaw at hindi kayang abutin o dungisan ni Satanas. At para maging mas malinaw yung concept, ginamit ng source yung isang napakagandang imahe, ang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Sinasabi na yun daw ay isang pisikal na simbolo ng pagtawid sa espiritual na dagat na kristal. Ah, okay. Parang pagtakas mula sa kapangyarihan ng kaaway, papunta sa ligtas na teritoryo ng Diyos? Tama, yun mismo. Gets ko. So, yan ang safe zone, yung teritoryo ng Diyos. Ano naman itong tubig sa ilalim ng kalawakan? Parang mas delikado ang dating eh. Delikado talaga. Dito na pumapasok yung ikalawang araw ng paglikha. Ang kalawakan o firmament na sa Koreano ay Gungchang ay nilikha sa ikalawang araw. At inuugnay ito ng source sa ikalawang 1,000 taon ng kasaysayan sa panahon ng baha ni Noe. Itong kalawakan na tinatawag ding himpapawid o air ay inilalarawan bilang ang sentro ng operasyon ni Satanas. Kaya pala siya tinatawag na pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Yun na nga, ito ang kanyang domain. Kung gagamit tayo ng analogy, kung ang dagat na kristal ay isang high-security zone, ang kalawakan at ang tubig sa ilalim nito parang international waters, magulo, walang batas, at doon nagahari yung mga pirata. Na sa kwentong ito ay si Satanas. At may isang detalya sa source na talagang nakakagulat. Sinasabi na pagkatapos likhain itong kalawakan sa ikalawang araw, hindi sinabi ng Diyos na ito ay mabuti, di tulad sa ibang araw. Hindi ko yun napansin dati. So parang mula pa lang sa simula, yung espasyong yun ay talagang nakalaan na para sa isang tunggalian. Parang
it was a designated conflict zone. Isang napakagandang pagbasa niyan. At malalim ang implikasyon niyan dahil yung tubig na nasa ilalim ng kalawakan na ito ay bahagi rin ng dominyo ni Satanas. At dito mo hinugot yung isa pang quote mula sa aklat ni Job, di ba? Oh. Sinasabi doon na sa kalalimang yon matatagpuan ang mga pinto ng kamatayan. Kaya't ang himpapawid at ang tubig sa ilalim nito, yan ang sentro ng kapangyarihan ng kadiliman sa naratibong ito. Kung ito ang kanyang domain, paano naman inilalarawan yung kapangyarihan niya? Kasi ginagamit sa mga tala mo yung pangalang Tanin at Leviathan, sobrang tindi ng dating ng mga salitang yan. Oo, kasi kailangan ng matinding imahe para ilarawan ang kapangyarihan niya bilang isang nilikha. Ang tanin, karaniwang isinasalin bilang isang dragon o isang malaking halimaw sa dagat. Ang Leviathan naman, na detayadong inilarawan sa aklat ni Job, ay parang isang dambuhalang buwaya na sinasabing hindi kayang talunin ng sinumang tao. Ang pinakamahalagang description sa kanya, na sinipis sa source mo mula sa Job 41, ay siya raw ang hari ng lahat ng palalo. Hari ng lahat ng palalo. Teka sandali, so hindi lang siya basta masama o mapanira, ang pinakaugat ng lahat ng kadiliman sa interpretasyong ito ay hindi galit, kundi pride, pagmamataas. Iyan mismo ang punto. Siya ang perpektang simbolo para sa kapangyarihan na nakaugat sa pagmamataas. Isang nilalang na nilikha ng walang kakot, walang sinumang kapantay sa mga nilikha, at naniniwalang siya ang sentro ng lahat. At hindi lang siya makapangyarihan, meron din siyang pag-aangkin, di ba? Binabanggit din sa source yung sipi mula sa Ezekiel kung saan si Satanas, na sinisimbolo ng Faraon, ay nagsasabing, ang ilog na ito ay akin, ginawa ko ito para sa aking sarili. Siya ang nangugulo, ang sumisira sa kapayapaan, noon sa langit ng mga anghel at nayon sa Hades. Subalit, at ito yung pinakamahalagang pero sa lahat ng ito, na binibigyang diin ng source, kahit gaano pa siya kalakas kumpara sa ibang nilikha, kahit pa siya ang hari ng mga palalo, ang Diyos pa rin ang may kontrol. Ang Diyos ang nagpapanatili sa mismong espasyo at panahon kung saan siya kumikilos. Kumbaga, para siyang isang mabangis na hayop na nakatali. Maaring mahaba yung tali pero may hangganan pa rin. May hangganan pa rin ang kapangyarihan niya. Hindi siya isang katapat na kapangyarihan sa Diyos. Siya ay isang nilikha pa rin na pinahihintulutang umiral at kumilos ayon sa isang mas malaking plano. So, what does this all mean? Kung ganito ang sitwasyon, isang makapangyarihang hari ng mga palalo sa kanyang sariling magulong teritoryo, at ang sangkatahuan na nagsimula bilang isang maliit na kandela, parang imposible yung laban. Paano magtatapos ang tunggaliang ito ayon sa mga tala mo? Malinaw na malinaw ang ipinapahayag na katapusan, ang tiyak na tagumpay ng Diyos. Ang buong naratibo ay patungo sa isang tiyak na konklusyon. Ang tinatawag na huling Adan ang tutupad sa propesiya sa Genesis. Siya ang dudurog sa ulo ni Satanas, na isinasagisag ng Tanin at Leviathan. At hindi lang siya. Ang mga taong isinilang na muli sa kanya ay magkakaroon din ng kapangyarihan. Ayon sa bagong tipan, yung kapangyarihang magtagumpay laban sa mga pinto ng kamatayan na nasa dominyo ni Satanas. So yung maliit na kandila, magiging isang malawak na sunog na lalamon sa kadiliman. Yun na nga. Kumusta naman yung mga huling kaganapan? Nabanggit sa mga dokumento yung pagkakagapos kay Satanas? Doon sa pinakailalim na bahagi, yung kalalimang walang hangganan o abyss, sa loob ng 1,000 taon? Oo, yun yung simula ng kanyang tuluyang pagkatalo. Pagkatapos ng panahong yun, ayon sa aklat ng pahayag na sinipi rin sa source, ang pinakahuling patutunguhan niya ay yung lawa ng apoy. Pero may isang nakakagulat at medyo nakakakilabot na detalye na idinagdag ng source bago mangyari yon. Ano yun? Sa isang huling sandali, si Satan Goliath at ang kanyang mga kampon ay pupurihin ang Diyos. Ito ay batay sa isang interpretasyon ng mga awit 148:7 na nagsasabing, purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa, ninyong mga dambuhala sa dagat, tanin at lahat ng kalaliman.
Kumbaga, isa itong sapilitang pagkilala sa sukdulang kapangyarihan at katuwiran ng Diyos bago ang huling paghatol. Wow! Sandali, iproseso natin yan. So sa huli, kahit yung hari ng mga palalo, ang pinagmula ng rebellion, ay mapipilitang purihin ng Diyos. That's a powerful and incredibly ironic image to end on. Grabe. Kung lalagumin natin ang lahat ng napag-usapan, ang mga ideya na talagang tumatak sa akin mula sa mga materyales mo ay kung paano nito binabago ang buong kwento. Una, ang Eden ay hindi isang tahimik na paraiso, kundi isang military outpost na itinayo sa teritoryo ng kaaway. Pangalawa, si Adan ay hindi isang pasibong hardinero, kundi isang mandirigma ng liwanag na may misyong manakop. At pangatlo, yung malinaw na paghahati sa sangniliha, yung safe zone ng Diyos, at yung magulong international waters ni Satanas. Tama. At kung pagsasama-samahin natin yang lahat, ang nabubuong naratibo ay isang planado at epikong digmaan kosmiko. Ang mismong sangnilikha mula sa himpapawid hanggang sa kalaliman ng dagat ang nagsisilbing larangan ng digmaan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang sangkatauhan na nagsimula bilang isang maliit na kandila, ang siyang instrumentong pinili ng Diyos upang patunayan ang katotohanan at katuwiran ng kanyang mga utos, at sa huli ay talunin ang kadiliman. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na siyang nagbahagi ng mga material na ito. Base sa mga binasa at pinag-usap natin, tila lumalabas na ang buong kasaysayan pala ay hindi lang tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan, no? Ito ay isang mas malawak na pagtatanghal, isang pagpapatunay sa katotohanan ng kautusan ng Diyos sa harap ng buong sansinukob. Kasama na yung mga anghel na nanunood mula pa sa simula. Kung gayon, ano kaya ang implikasyon nito sa pagtingin mo sa sarili mong papel sa mas malawak at mas malaking kwentong ito?